Elizabeth Cruz point of view. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ko ang gintong kahon at tumambad sa akin ang paningin ng itim na lingerie. Kumakabog ang aking dibdib at tila bumabaliktad ang sikmura ko itong kinuha mula sa loob at halos maiyak na sa sobrang nipis nito. Sa loob din ay makikita ang isang pares ng bagong underwear na kulay itim din. Nangihina ang mga kamay na naibaba ko ito at napatingin sa kisame. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na dinasalan ng lingerie at natigilan na ako nang kumalam ang sikmura ko. Napatingin ako sa orasan at bahagyang nanlaki ang mga mata nang makita ang oras. Malapit na akong malate. Dali-dali akong tumakbo sa banyo para maligo. Ngunit natigilan ng may maalala. Oo nga pala, hindi na ako ordinaryong empleyado kung hindi isang katulong na rin ng isang aroganteng milyonaryo. Naka-smith kong alala bago naglakad pababa para magluto ng almusal ng mahal na hari. Wala namang problema sa akin kung magluluto ako. Pero kung ipagluto ang ibang tao at kagaya pa niya, gusto ko na lang lagyan ng pampapurga ang pagkain. Napasimangot ako nang maalala kung paano niya ipagdiinan kung ano ako sa bahay niya. Oo na, katulong na akong katulong. Oo na, binili mo na ako ng milyon. Kailangan ba inulit? Naka-smith kong sabi sa aking sarili habang namimili sa freezer. At bakit ba nakamaskara siya? Pasuspense pa siyang nalalaman? Siguro pangit siya. Kumuha ako ng ilang piprituhin mula sa freezer at nagsalang ng bigas sa rice cooker bago nagsimulang magprito. Nagprito ako ng bacon at ham bago nag-sunny side up ng itlog. Habang iniinin ng kanin ay gumawa naman ako ng sandwich na aalmusalin ko at mabilis itong kinain. Pagkatapos ay muling bumalik sa kwarto para maligo at magbihis. Matapos ang 10 minuto ay kinuha ko ang bag ko at natigilan na makita ang lingerie bago umiling at bumaba na. Hinugot ko ang rice cooker at tinakpan ang mga ulam bago tumingin sa direksyon ng kwarto niya sa ikalawang palapag. Kailangan ko bang magpaalam? Tanong ko sa sarili bago umiling. Bakit pa? Hindi ko naman siya magulang para pagpaalaman. Sa naisip ay lumabas na ako ng pinto at siniguradong nakalak ito. Siniguro ko rin na nakalagay sa bag ko ang susi na binigay ng assistant niya bago naglakad palabas ng subdivision para sumakay ng tricycle. Isa kasi itong exclusive subdivision at hindi basta nakakapasok ang sinuman. Mabuti na lamang at malapit lang ang bahay mula sa entrance kaya kayang-kayang lakarin. Habang papasok sa kumpanya ay hindi ko mapigilang hilingin na sana hindi kami magkita ni Godric. May parte kasi sa akin ang nahihiya at natatakot na makita siya. Ayoko malaman niya na pagmamay-ari na ako ng ibang lalaki. Dahil kahit na hindi maganda ang samahan namin ay ayoko pa rin husgahan niya ako. At dahil na rin sa nangyari noong huli kaming magkita. Nang maalala kung paano kong umarating, parang pusang naglalandi agad na nag-init ang mukha ko. Nakakahiya. Hindi ko mapaniwalang nagpadala ako sa kamunduhang idinulot ng mga kamay niya. Pero ano ba ang magagawa ko gayong kabisado pa rin siya nito? Paglabas ay napabuntong hininga na lang ako nang muling mapansin ang pagtitinginan sa akin. Mula nung mangyari ang pagsuntok ko kay Godric ay nakatanggap na ako ng mga tinging mapanghusga. Pero bakit nga naman hindi? Isang simple at mababang empleyadong katulad ko ay sinaktan lang naman ang may-ari ng kumpanyang nagpapasahod sa akin. Hindi ko rin sila masisisi kung uhusgahan nila ako. Pagpasok sa loob ng opisina ay kaagad na umiwas ang iba sa akin. At napayuko na lang ako bago naupo sa mesa ko. Grabe, talagang pumapasok pa rin siya, no? Oo nga, ang lakas ng loob niya, ha? Nakakapagtaka rin naman na hindi pa siya tinatanggal sa trabaho ni Sir. Grabe, hanggang ngayon hindi ko matim kung paano niya yun nagawa. Hindi na siya nahiya. Sabi nga nila ang aso raw ay kakagatin talaga ang kamay ng taong nagpapakain sa kanya. Napanunok ako sa mga narinig, ngunit hindi ko pinahalata na naapektuhan ako. Hindi man lang nila sinubukang hinaan ang boses dahil talagang pinaparinig nila sa akin. Buong araw ay ganoon ang nangyari.
Sa isang iglap ay naging mag-isa ako sa pagkain sa cafeteria. Ang mga taong doon ay nakakausap ko ay lumalayo na. Hindi rin ako nagtaka pa na halos dumoble ang trabaho ko dahil sa mga tinambak na gawain sa akin. Pero ayos lang. Kakayanin ko dahil kasalanan ko naman. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin. 2 oras bago mag-uwian ay sinamahan ako ng sikmura kaya naman medyo nagtagal ako sa cubicle. Nang matapos ay hinihimas ang tiyan kong binuksan ng pinto at agad na napansin ng 2 babaeng nakapamaywang habang nakasandal sa lababo. Kagad kong namukhaan ang babaeng pulang buhok na ipinagmamalaki ang affair sa kanyang boss at isa pang babae na may nakakalokong tingin sa mga mata. Hindi ko sila binibigyan pansin at dumiretso sa lababo para maghugas ng mga kamay. Bahagya ako napangiwi nang muling kumirot ang tiyan ko. Ano ba itong nakain ko? Kumain lang naman ako ng minudo ah. Mabuti na at lagi akong may bagong gamot sa bag. Siya ba yun sis? Hindi naman pala kagandahan. Dinig kong sabi ng isang babae at nang tinan ko siya sa salamin ay tinasan niya ako ng kilay. Ang babaeng pula ang buhok ay humarap sa akin habang nakahalukip-kip. Siya nga, I know right? Kaya nga niya nagawang saktan si Godric dahil hindi siya pinatulan. Rumor has it na halos lumuhod na siya sa harap ni Godric pero hindi siya pinansin. Kaya siya gumawa ng eksena. Daldal ng babae sabay flip ng buhok. Nagpanting ang mga tenga ko sa narinig at napataas din ang sariling kilay nang tawagin niya si Godric sa pangalan. Ganon sila ka-close? Sa bagay, may nangyari na nga pala sa kanila at kulang na lang ay ipagsigawan na niya ito sa buong mundo. Ano ang pruweba mo? Mahinahon kong tanong sa kanya matapos kumuha ng tissue at sinimulang tuyuin ang mga kamay. Pruweba? Hindi pa ba sapat na pruweba yung pagmumukha mo? Pang-insulto ng kasama niya sabay tawa ng pagak. Hindi ko sinasadyang mapatingin sa buhok ng kaharap ko at bahagyang napatawa kaya naman nainis siya. Anong tinatawa mo? Umiling ako bago tinapon ng tissue. Wala naman. Nakakatawa lang na may mga taong nakahandang ibahin ang sarili para lamang mapansin. At kung alam mo lang na ako ang dahilan kung bakit kanya napansin, kung alam mo lang na ako ang orihinal na nagmay-ari ng pulang buhok, napilit mong ginagaya ay baka mahiya kang humarap sa akin. Dagdag ko sa aking isipan pero hindi na nila yun kailangan pang malaman. Bago pa ako makagalaw ay nahablot na ng kamay niya ang maiksi kong buhok. Napangiwi ako nang maramdaman ang mahaba niyang kuko. Ang kapal ng mukha mo, sagutin ako ha at insultuhin. Kayang-kaya kitang saktan ngayon at walang kakakampi sa'yo. Tinanggal ko ang pagkakasabunod niya sa akin. Wala kang karapatang saktan ako. Ilang sandali pa ay pinagtulungan na nila akong dalawa. Ang isa ay mananakit, ang isa naman ay pipigilan ako. Hindi naman talaga ako palaway na tao pero kapag alam kong wala akong ginagawa ay hindi rin naman ako mananahimik lang. May ilang nakarinig at nanonood lamang sa labas. Walang sumubok na pumagitan at pumigil. Napasinghap ako at napatigil. Nagtadyakan niya ako sa sigmura kaya naman nasadlak ako. Sa puwang masakit na tiyan ay napadaing ako. Ramdam ko ang sakit ng talukap ko at ang ilang kalmot nila sa mukha at mga braso. Aray! Daing ko habang sapo ang sikmura at sinubukan tumayo. Ngunit muling nasadlak nang gumuhit ang sakit doon. What's happening here? Bakit kayo nagkukumpulan dyan? Bahagya ako natigilan nang marinig ang boses ni Godric mula sa labas bago nahawi ang mga tao sa pinto. Nakita ko kung paano siya natigilan habang nakatingin sa akin. Ngunit kaagad kong tinanggal ang titig sa kanya na lumapit si Justin. Elizabeth, anong nangyari sa iyo? Gulat at nag-aalala niyang tanong at hindi nagdalawang isip bago ako marahang binuhat nang mapansing hindi ako makatayo. Okay lang ako, nakangiwing sabi ko sa best friend ko at tila tumigil ang mundo nang dumaan kami sa harap ni Godric. Hindi ko alam kung dinadaya lamang ako ng paningin ko na makita ko kung paanong dumilim ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Like hell you are. Dadalhin kita sa ospital. Hindi ko na makuha pang sumagot nang muling kumirot ang sikmura ko at hinayaan siyang buhatin ako.
Habang nakapikit ay muling nagbalik sa akin ang emosyon na nakita ko sa mukha niya. Bakit siya nagagalit? Dahil ba sa gumawa ko ng iskandalo? O marahil ay dahil nasasaktan ako ng babae niya? Godric Villateras point of view. Malakas na hampas sa mesa ko ang pinakawalan ko at kung hindi lang ito, nagkakahalaga ng 100,000 piso ay baka nasira na ito. Kumalma ka lang sir, pagpapakalma sa akin ni Luke. Paano ako kakalma? How dare they hurt her like that? I snap at him before gritting my teeth and clenching my fist. Tell Justin to report to me as soon as they are done. Bigyan mo siya ng ilang araw na pahinga dahil sa nangyari and most importantly, I want those 2 bitches fired this instant at huwag na huwag hahayaang mag-apply ulit sa VAC o kahit nasa MNV. Nanggagalaiti kong sabi. Kung hindi nga lang bababae ang dalawang iyon ay ginawa ko na rin sa kanilang ginawa nila kay Beth. Damn it. Just remembering the scratches on her face is enough to make my blood boil. Tulad nga ng inutos ko ay binigyan ng ilang araw na pahinga si Beth sa trabaho at inusad ko muna ang unang utos ko sa kanya bilang si Zeus. Dahil sa mga babaeng iyon na hindi ko kagad nasaksihan ang pagsasayaw niya. Ilang araw pa man din akong nasabik sa sandaling iyon. She was given a proper rest and a painkiller, but other than scratches, she's fine all over. Knowing her, she probably put up a fight kahit na dalawa ang kalaban niya. Matapos ang halos 2 araw ay nakakalakad na siyang muli at mula sa taas ay tahimik ko siyang pinapanood na magkikilos sa kusina. Before I let my mind wander and think about stupid things while looking at her, I made my presence known by descending. Sandali na lang at maluluto na ito. Hindi ako sumagot at imbis ay nagsali ng tubig. Tomorrow night. Sabi ko. Ha? Nagtatakang tanong niya at inihinto ang ginagawang paghuhugas sa malunggay na inilalagay niya sa niluluto. Dance for me. Nakita ko kung paano niyang kinagat ang labi at napahigpit ang hawak ko sa baso para pigilan ang aking sarili. Oras na halikan ko siya ay malalaman niya kung sino ako. But God knows how much I want to kiss her again. Oo, mahinang tugon niya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Tawagan mo na lang ako kapag kakain na ha. Kinabukasan ay pumasok na nga siya sa trabaho gaya ng inaasahan ko. At halos hilahin ko na ang araw para gumabi na. Hindi na ako mapakali at sabik na masaksihan ang performance niya. Kinagabihan matapos namin kumain ay pasimple na akong pumorma sa may sala habang hinihintay siya. And damn it if all I wanted to do that moment was to snatch her up to my room at tirahin siya. Her body changed and she became more curvy. Napakakinis niya pa rin kahit alam kong maalaga siya sa kanyang katawan. She looks so freaking edible while walking closer to me, even if she's trying to cover herself. She's even more sexy now than back then. Her hips, on her wide hips, that often I hold on to before as I drove myself inside her. It's always been my favorite part of her. That and her. Pearl of course. Ito lang dapat. Ako lang ang dapat na audience mo, Beth. Ako lang dapat ang nakakakita ng katawan mo. Ako lang dapat ang nag-iisip kung anong gagawin ko sa iyo. I smirked behind the mask and dimmed the light a little for added effect before spreading my legs wide. Mayroon ding malamyos na background music na inihanda ko para sa kanya. Sinenyasan ko siyang magsimula na at sa umpisa ay maliit na paggalaw at pagkembot lang ang ginawa niya. Oh come on, you can do better than that, Beth. Nasaan ang galing mo sa paggiling noon nasa ibabaw ko? Pabulong kong tanong sa aking sarili bago nilakasan ang susunod kong sasabihin. Your moves are not even worth 100 pesos, Elizabeth. Come on, show me your worth. Naiiling kong sabi. Sa sinabi ko ay bahagyang nadagdagan ang paggalaw niya. Ngunit hindi ko mapigilang mainis na hindi siya makatingin sa akin. Look at me.
I demanded and she flinched before she stared at me. Nagpatuloy siya sa pagsasayaw. Ngunit natigilan ako nang makarinig ng mahihinang paghihikbi sa kabila ng background music. Stop it, I told her calmly, but she continued dancing and that's when I snapped and stood up. I said stop, go back to your room, go. Pinanood ko kung paano siyang magtatakbo pabalik sa kwarto niya habang mabilis na bumababa at tumaas ang aking dibdib. Nangingibabaw sa akin ang galit, ngunit nariyan ang awa at konsensya sa ginagawa ko sa kanya. Sa galit ay nasuntok ko ang pader at hindi ininda ang sakit na idinulot nito. Ipinikit ko ang mga mata ko at muling bumalik ang aral na itinuro ng aking ama bago siya mawala. Conscience is for the weak, son. If they hurt you, hurt them twice. Don't even forgive those who hurt and trample you until they're begging you to stop. Itutuloy.